ko sa iyo, minamahal kong Ibarra. Simbolo ng aking pagmamahal at pangarap, nangangakong mamahalin habang buhay. Solotong Maria Clara. Sa marangyang salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago sa Binondo, puno ng ilaw at dekorasyon ang silid, habang nagkakasiyahan ang mga panauhin. Sa isang sulok, seryosong nag-uusap sina Padre Damaso at Padre Sibayla. Pinuri ni Padre Damaso ang dami ng dumalo, ngunit sinabing may mas malalim na dahilan ang handaan. Napansin nila na karamihan sa mga panauhin ay mula sa mataas na lipunan, na nagdulot ng tanong kung sino ang tunay na may impluwensya sa okasyong iyon. Nasa labas sina Ibarra at Teniente Guevara at tahimik na naglalakad. Napansin ni Guevara ang lungkot sa mukha ni Ibarra. Ibarra, nais kong malaman mo ang tunay na nangyari sa iyong ama. Alam kong matagal kang wala dito sa San Diego kahit hindi mo alam ang buong nangyari. Oo, hindi. Nabalitaan ko ang kanyang pangalan. Ngunit hindi ko alam ang buong detalye. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Si Don Rafael ay isang mabuting tao. Ngunit siya ay napagbintangan sa mga bagay na hindi niya ginawa. Ang masakit pa rito, siya ay naging biktima ng mga kapangyarihan ng mayayaman, lalo na ng mga private. Ngunit anong dahilan ng pagkagalit niya sa kanyang kliyente? Nagsimula ang lahat ng tulungan niya ang isang bata na inaapin ng mayayaman. At dahil dito, siya ay pinag-initan at pinagbintangan ng mga private sa mga bagay na kanya hindi ginawa. At isang araw, nagkaroon siya ng alitan sa isang Espanyol. At dahil dito, ang iyong ama ay nakulong at doon namatay sa kulungan. Bakit? Bakit ka na ito nanawa sa akin? Ang aking ama ay mabuti at marangal. Hindi siya dapat magdusa ng ganito. Alam ko ang sakit na iyong nararamdaman ko ba? Ngunit alam mo ang sistema dito sa bahay ng San Diego. Kung sino man ang mangialam sa mga pride at sa kanilang mga kapangyarihan ay tiyak na magdurusa. Salamat sa iyong pagkikita at ngayon mas naunawaan ko ang sinapit ng aking ama. Hindi pitong malilimutan at ipaglalaban ko ang kanyang alaala. Ipinapayo ko lamang Ibarra na mag-iingat ka. Marami ang hindi natutuwa sa iyong pagbabalik, lalo na dala mo ang layunin at tagaalan. Tahimik ang lahat sa hapunan. Si Ibarra ay naupo malapit kay Kapitan Tiago at kaharap niya si Padre Damaso. Akala mo kasi mas magaling pa ang mga kabataang nanggaling sa Europa kaysa dito sa amin. Padre
Padre Damaso, ang layunin ko lamang ay makatulong sa ating bansa sa abot ng aking makakaya. Naniniwala ako marami tayong matututunan sa ibang bansa, ngunit igalang pa rin ang sarili natin. Hindi ko maintindihan kung ba't ang ibang tao nagpapahalaga sa mga natututunan nila sa ibang bansa. Akala mo kung sino, pero hindi nila alam kung ano ang kalagayan dito sa ating bayan. Padre Damaso, nais ko lang pagyamanin ang ating kaalaman para sa ikaulad ng ating bayan. Hindi ko hangad na siraan ang kung sino man. Naglalakad si Crisostomo Ibarra sa azotea. Hinihintay si Maria Clara. Maya-maya ay lumabas si Maria Clara mula sa loob ng bahay at lumapit sa kanya. Crisostomo, hindi ko akalaing makikita kita muli dito sa San Diego. Matagal kong inantay ang iyong pagbabalik at ikaw ang unang asamang si Maria Clara. Tila bawat araw sa Europa ay walang kulay nang wala ka. Ang tagal ng iyong pagkawala, Crisostomo. Marami ang nagbago. Pero sa puso ko, ikaw pa rin ang aking inaasam. Naaalala mo pa ba nung bata pa tayo? Lagi tayo naglalaro sa hardin na ito. Noon pa man, alam kong ikaw lang hinahangad. Oo, Maria Clara. Lahat ng alaala ko ay may kasamang yung pag sa'yo. Ngayon nais ko mag-isyan tayo para sa bagong gusto ng ating ito. Crisostomo, may mga balita akong naririnig tungkol sa iyong ama. Alam kong mabigat ang iyong nadarama. Oo, Maria Clara. Ngunit nakako sa sarili kong gagawin ko ang lahat para itama ang mga maling nagawa sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa kanyang alaala at para sa ating bayan. Huwag kang mag-alala, Crisostomo. Lagi ako nandito para sa iyo. Naway gabayan tayo ng iyong sa iyong mga pangalan. Salamat, Maria Clara. Ang iyong pagmamahal ang nabibigay sa akin ng lakas. Sana ngayon ay magkasama pa rin tayo hanggang sa ating pag-abot ng mga pangarap. Habang naglalakad si Basilio sa kalye ng San Diego, sinusubukan niyang makahanap ng mga gawaing maaaring pagkakitaan upang makatulong sa kanyang pamilya. Nakikita siya ng ilang mga mamamayan at nag-uusap-usap ang mga ito. Sa gitna ng katahimikan ng San Diego, maraming tao may kanya-kanya ng hinanakit, mga pangarap at mga alalahanan. Isa sa kanila ay si Basilio, isang batang may murang isipan, ngunit puno ng tapang at tiyaga para sa kanyang pamilya. Tignan mo si Basilio. Kawawa naman ang batang ito. Hindi pa lumalalim ang gabi, nariyan na siya sa kumbento para magtrabaho. Oo nga, kawawang bata. Hindi na nakakapaglaro at namumuhay ng maligaya-gaya ng iba. Mahirap din ang kanyang sitwasyon, lalo na ang kanilang pamilya ay tila niya ay pinag-aari ng swerte. Nasa loob ng kumbento si Padre Damaso at Padre Salvi. Nag-uusap sila tungkol sa mga tao sa bayan, lalo na kay Crisostomo Ibarra at sa kanyang mga plano. Nakakainsulto ang pagbabalik ni Ibarra. Hindi ba niya alam sa kanyang pag-alis ay mas gumanda ang San Diego? At ngayon, nagbabalak pa siyang magtayo ng paaralan. Nakakaloko. Tama kang Padre Damaso. Ang isang paaralan ay magbibigay lamang ng isip sa mga tao na labas sa kanilang nakasanayan. At marahil ito ay magdadala ng pagbabago na hindi pabor sa atin. Hindi natin dapat hayaang magtagumpay si Ibarra. Kung kinakailangang pigilan siya, ay gagawin ko. Hindi natin dapat hayaan masira ang ating pamahalaan ng dahil lang sa kanya. Masyado kaya itong natatakot, Padre Damaso. Ang isang paaralan ba ay mas makapangyarihan kaysa sa simbahan at pamahayaan?
Mo alam ang pinagsasabi mo, Alperes. Ang edukasyon ang magtuturo sa mga tao na labanan ang kanilang mga sinasamba at kinakatakutan. Ang tingin ko ay takot ka lang mawalan ng kontrol sa mga tao. Ngunit kung ako ang tatanungin, bakit hindi natin hayaan si Ibarra sa kanyang mga plano? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Marahil tama ang Alperes, Padre Damaso. Ngunit dapat pa rin tayong magmatsyag. Hindi dapat natin isuko kahit na kanino ang kapangyarihan ng simbahan, lalo na kay Ibarra. Mga Ginoo, narito ang aking handog na bagay na mula sa aking bahay. Sana ay makatulong sa atin. Mabutit, Kapitan Tiago, at dumating ka. Ikaw ang pinaka nakakilala kay Ibarra. Ngayon, ano ang ating plano? Wala po akong isipin, Padre. Ang nais ko lang po ay ang kapakanan ng aking bahay. Kung ano po ang opinion nyo, ay yun ang susundin ko. Mabuti, Kapitan Tiago. Nawa ay manatili kang tapat. Si Ibarra ay dumating sa simbahan kasama si Maria Clara. Si Kapitan Tiago ay nagmamasid sa paligid at si Padre Damaso ay naghihintay sa altar. Sa mga araw na mga patay, ang buong bayan ng San Diego ay nagtipon sa simbahan upang magdasal at mag-alay ng mga bulaklak at kandila para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ukol sa bilang 3 at 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marahil, ngayong araw ng mga patay, tayo ay natututo upang magpasalamat at magpatawad sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi ba dapat din tayo magdasal para sa mga namubuhay, hindi lamang para sa mga iba? Oo, Crisostomo. Ngunit sa araw na ito, ang lahat ng ating iniisip ay ang mga namayapa, ang mga alaala ng aking ina at ang mga pagbibilay ng aking ama ay muling bumangon sa aking isipan. Si Ibarra at Maria Clara ay nag-uusap habang naglalakad sila sa isang tahimik na kalsada. Maria Clara, natutunan ko sa aking paglalakbay ng bawat hakbang natin na may alakip na pagsubok. Ang mga taong katulad ni Padre Damaso ay maaaring magsanhi ng kaguluhan sa atin. Crisostomo, ako ay natatakot. Alam mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga pari at mga mayayamang tao. Baka ikaw ay mapahamak sa iyong hangarin. Sa bahay ni Kapitan Tiago, naghahanda ang lahat para sa pista. Si Ibarra, si Maria Clara at ang iba pang mga bisita ay abala sa mga paghahanda. Ibarra, ang mga ganitong okasyon ay nagsisilbing pagkakataon para magsama-sama tayo. Ngunit may mga bagay akong hindi maintindihan. Maria Clara, hindi ko alam ang mga pagsubok na harapin natin. Ngunit ang araw na ito ay mahalaga, kaya tayo ay magsaya. Magandang gabi, Iyo, Iha. Hayaan mo akong magpasalamat sa inyong pagdalo. Ito ay isang salog-salog para sa lahat ng ating mga tagumpay at para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Ibarra, saan dadalhin ng iyong mga ideya ang ating bayan? Dapat kaming magbantay para sa kabutihan ng lahat. Padre, ang nais ko lang ay ang katarungan, hindi gulo. Ang mga pangarap mo ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Nanganganib ka, Ibarra.
Nanganganib ka. Ang hangad ko lang ay ang ikabubuti ng ating bayan at hindi pa sariling interes. May mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, Ibarra. Tandaan mo yan. Bakit hindi ko may paliwanag ng nararamdaman ko? Mahal ko si Ibarra. Ibarra, ang mga pangarap mo ay maganda pakinggan. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ang tao ay nagmamahal sa bayan. May mga tao sa taas na lipunan na nais tuloy ng mga pangarap mo. Huwag magtaka kung ang mga plano mo ay harap din ng malaking pagsubok. Para sa pagbabago, ipaglalaban ko ito. Tama, pero maging maingat. Ang bawat hakbang ay may kaagibot na pangalan. Si Ibarra ay nag-iisa sa kanyang silid. Binabasa ang mga liham at dokumento tungkol sa kanyang ama at ang pagkamatay nito. Bakit hindi ko pa natutuklasan ang lahat ng ito noon? Kung ang aking ama ay may kinalaman sa mga lihim ng nakaraan, ano ang aking gagawin ngayon? Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay may lihim at sugat. Ang pagkakaroon ng katarungan ay isang mahabang laban. Ang pagsisimula ng pagbabago. Si Ibarra ay nagsasalita sa harap ng mga tao sa bayan tungkol sa kanyang proyekto para sa paaralan at mga pagbabago. Mga kababayan, ang kinabukasan natin ay nasa edukasyon. Huwag nating hayaan ang pagkakataong ito upang magtulong-tulong ang ating mga anak para sa makatarungang lipunan. Ibarra, hindi lahat ng tao ay susuporta sa iyo. Ngunit kung magsisimula ka, walang atarasan. Sa isang madilim na gabi, si Ibarra ay nagsasalita kay Elias habang nagbabalak ng kanilang susunod na hakbang. Ang mga pangarap natin hindi matatanggol sa pagkakas. Ngunit ito'y magdudulot ng pagbabago sa uli. Hindi ko ito titigilan para kay Maria Clara at para sa ating bayan. Iyan ang espiritu ng tunay na líder, Ibarra. Hindi tayo titigil hanggat ang katarungan ay hindi nakakasama. Tumatanggap din ng sulat si Ibarra mula sa kanyang kasintahan na si Maria Clara na inaabot sa kanya ni Andeng. Nabalitaan kong may bahagya kang nararamdaman. Ipinagdasal kita at ipinagtulos ng 2 kandila kahit sabi ng ama ay hindi naman mabigat ang iyong kalagayan. Alam mo ba na kinukulit nila ako para tumugtog ng piano at makipagsayawan? Kung hindi lang kay Padre Damaso na umaliw sa akin ay nagkulong na lamang ako sa aking silid at natulog. Hihilingin ko sa aking ama na dalawin ka. Samantala ay pinapapunta ko riyan si Andeng para ipagtimpla ka ng tsaa dahil mahusay siyang magtimpla. Piso para sa isang sermon? Pakinggan ng iisang tao lamang. 3 bahagi ng halaga ng iyon ang kabuuang natanggap ng lahat ng gumanap sa entablado. Ano naman ang kaugnayan ng sermon o pagtatanghal sa entablado? Isipin mo, makabubuo ng kaluluwa sa empleyado ang entablado, samantalang nakakapag-akyat ng kaluluwa ang sermon. At patnubayan nawa ko ng banal na espiritu upang maturuan sila at upang ang biyayang mana ay hindi mahulog mula sa mga bibig at bigyan mo po sila ng tubig na pamawi sa kanilang mga uhaw. Ulang iyaka, animal, demonyo, kalabaw, aso! Ano ba? Sayang ang buong pagsisermon. Mismong dito pa kayo sa bahay ng Diyos nag-aaway. Mga makasalanan,
walang kahihiyan. Sa isang pabilyon ay iba naman ang takbo ng mga usapan habang nagkakainan ang mga bata. Nagkaroon ng pagtatalo sa bigat ng trabaho ng doktor at pari. Ngunit natigil ang usapan sa pagdating ni Padre Damaso. Padre Damaso, buti nakadalo ka. Maraming salamat. Anong kailangan ng arkitekto? Kaunting utak lang ang kailangan upang gumuhit ng mga plano para sa naitayong simbahan. Hindi yun ganun kadali, Padre Damaso. Ang isang arkitekto ay kailangan ng kaalaman at karanasan. Hindi na kailangan ng kaalaman. Bulag na lamang ang hindi makikita nun. Mula dito sa lupa, ang mga ama ng mga alupong na yan ay napaparusahan na. Tulad ng iyong ama, na namatay sa kulungan. Huwag kayong lumapit. Ang aking ama ay marangal at tapat sa mabuting Kristiyano. Ngunit anong igaganti sa kanya? Maninira? Anak, huwag ka lang bumaba. Tiyak na babawiin ng mga pari ang pagka-exculpado ni Crisostomo. Huwag ka nang umiyak. Gagawa natin ng paraan upang mag-uusap kayo. Anong nangyari, Santiago? Inuutos ni Padre Damaso na tapusin na ang relasyon ni Lord Crisostomo. Kailangan kong pumili sa pagitan ng aking buhay o 5,000 piso. Ma, hindi maaari. Mahal ko si Crisostomo. Kailangan natin sumunod sa mga pari. May darating na kamag-anak mula Espanya at siya ang ipapakasal sa iyo. Santiago, nawawala ka na. Binabantaan nila ako. Ama, hindi nila pinapakinggan ang ating panig. Wala akong magagawa, anak. Ama, paano kami ni Crisostomo? Kailangan nating magbayad sa kanya kung matatapos ang inyong relasyon. Ma, paano mo kakayanin ito? Huwag ka mag-alala, anak. Tutulungan tayo ng Diyos. Salamat, Ama. Darating na ang kapitan niya. Tumahan ka na, anak. Alam mo ba, Ibarra, nabigat ang tungkuling nakaatang sa mga katulad ko na mananatasa. Ano ang kahihingan o may tutulong ko sa inyo? Ito ang kauna-una na pagkakataon hindi ko mautos sa akin. Bilang isang ganun na lalaki. Ngunit tinatamit ko ang hindi ko Bilisanin ko ang Pilipinas marahil ay sa puwan. Ibenta niyong lahat ang inyong ari-arihan. Sumama kayo sa akin. Hindi ko malilimutan ang iyong matutulong hanggat ako'y nabubuhay, Kapitan General. Ngunit kailangan kong manirahan sa tinirahan at kinamatayan ng aking mga magulang. Saan ang mga anak ko? Si Crispin, hindi na naman nakauwi. Si Basilio, sana ligtas sila. Walang iya. Ano ba ang ingay na ito? Nakakasuka. Kung bumalik dito, ayoko nang makarinig ng kahit ano. Ano ba yun? Bakit may nag-aawit? Rhea esta mujer aquí. Tumayo ka. Tumayo ka ngayon din. Sasayaw ka ba o hindi? India! Baila, baila, kondenada! Ano bang ginagawa mo, Konsolasyon? Bakit mo ginaganito si Sisa? Alin nga ba ang mas mabuting bigyan
tulasan na lumaki o sa krus na matahong na nagpapawis? Mas mabuti sigurong pareho nating limusan para gumaling agad si Maria Clara. Naku, padating na pala si Dr. Espadaña. Kailangan na nating linisan ang silid ni Maria Clara. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Ipinapakilala ko ang aking pinsan na si Don Alfonso de Leganes. Kamag-anak siya ni Padre Damaso at tanging kalihim ng mga kagawad sa Espanya. Maswerte kayo, Don Santiago. Hindi basta-basta ang ginagamit ng aking asawa. Namimili din siya ng Kastila, kaya't magpasalamat kayo. May sakit, ngunit magpapagaling. Sa umaga ay likin at gatas, yarabi din at Eudora sisig na rosa. Nakatakda na palang ilipat ng parokya si Padre Damaso. Saan siya ilipat? Sa Tayabas. Mabuti ang hindi binigyan ng pahintulot na makausap ni Maria si Crisostomo at baka mas lalo pang lumubha ang kanyang sakit kung mangyari yun. Mabuti na lamang at nanguntisal si Maria Clara. Mahusay ang aking asawa. Kung hindi dahil sa kanya, ay wala sa langit na sana si Peruna. Pasalamat kayo at wala siyang ibang pasyente. Kung hindi ay nagpatawag na kayo ng ibang grupo. Malaki ang aking paniniwala na malaki ang kinalaman na ginawang pangungumpisal ni Maria Clara sa kanyang dagliang paggaling. Hindi sa tinatawaran ko ang galing ng isang doktor, subalit ayon sa banal na aklat, ay malaki ang nagagawa ng isang mabuting pangungumpisal. Pagpatawad ninyo ang aking sasabihin, ngunit bakit hindi ninyo gamitin sa asawa ng Alperes ang pangungumpisal upang siya'y gumaling? Ginang, ang sugat ay walang kinalaman sa sakit ng budhi. Ang pangungumpisal ay makakapagligtas ng makasalanan tulad ng Alperes. Kung nangumpisal lamang siya ay makakaligtas siya sa pambubugbog ng Alperes. Mabuti, dahil walang hiya ang babae niyo. Ibig kong mangumpisal pa si Maria Clara upang siya ay gumaling, kaya't bibigyan ko siya ng bayatiko. Huwag lang hinayaan na dumating ang lubang sa alam ko itutulungan kayo sa mga umarap. Kaya abot niya ang aking na malapit sa kanya. Hindi ako kuminsido, lalo na't siya isang mayaman. Ang halos lahat ng mga mayayaman ay walang inatupag kundi magpayaman pa. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na gawin ang mapayapang plano ito. Kung may sasagawa ito, maiiwasan ang pagdanak ng ito. At kung ikay hindi magtagumpay, kung gayon ay ilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong pamamahala. Kung gayon ay kilala mo sa akin ang iyong mga kasama at kanilang mga sinapit sa napakalupit na kamay ng Espanyol. 4 na araw mula ngayon magpadala kami sa isang taong makikita sa akin sa baybayin ng San Diego. At sasabihin ko sa kanya na kukakasin ko. Kung pumayag ito, makukuha natin ang Espiritu. At kung hindi naman, sigurado ang ito na malalagay sa lugar. Maghihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan. Sana'y magtagumpay ka sa inyong pinagbalak. Papangit naman ang mga bakal dito. Paano nila nakakayang pera? Victorina! At bakit wala man lang umaalalay sa atin? Naiinit ka ba sa akin? Naiinit ako sa kulot ng gusto. Umuwi na tayo, muna siyang pansinin. Hindi mo ba ako kilala? Hindi ako taga-lalawigan at ako'y tagang hindi nakakapasok sa bahay pa ang mga alipores dahil hanggang putuan lang. Siya nga ba? Kaya ba ang nakakapasok lang sa bahay mo ay mga kilabitol? Kung makapagsalita ka, labandera ka lang naman katakpag asawa ng Alperes. Kahit yung asawa mo, isa yung peging doktor. Wala na.
Kararating ko lang at labis ako nag-aaral sa iyong kalagayan, Maria Clara. Magaling ka na pala. Maaari ba akong pumunta rito bukas? Ang aming pangalan ay Dr. Pascal sa Kung gano'y, salamat at ako'y aalis na. Patawarin niyo ang aking pag-aabala, isang oras lang ito. Anong iyong kailangan? Sugong Mensahero, ako ng mga sayong palad. Piniling ni Kapitan Pablo ang pagbabago sa pamahalaan at simbahan, paggalang sa dignidad at pagkakaroon ng katarungan. Hindi madaling gawin iyan, ngunit may mga kaibigan akong maaaring makatulog sa bagay. Kailangang magbago ang pamamahala ng mga pride. Ngunit may utang na loob tayo, dahil ang kapayapaan ay nanggaling sa kanila. Iyan ang paniniwala ng mga walang alam sa tunay na kalagayan. Maraming salamat at ihatid ko na kayo. Masakit ang iyong sinabi, ngunit mahal ko ang ating bayan. Kung mahal mo ang bayan, bakit di mo nakikita ang lilingan at mga balot dito? Anong sasabihin ko sa mga nakikinig? Sabihin mo sa kanila na kailangan pa nila magalitan. Mas mabuti pang kalimutan nyo na lang akong Ginoong Ibarra. Ano po ang sasabihin ko sa kapitan? Tutupad ako sa aking pangako. Alam ng mga Kastila ang plano ng pag-aalsa at ikaw ang nililiit. At kailangan mo nang umalis. Saan ako pupunta? Paano si Maria Clara? Mas mabuting sunugin mo ang mga kasulatan at tumakas sila. Ihiwalay mo ang sulat ng iyong ama at makakapahamak sa iyo. Kilala mo ba si Don Pedro Ibarra? Oo, lolo ko siya sa tuhod. Siya ang naging dahilan ng kasawian ng aming pamilya. Kaya ang itinuro ng Diyos para ako makapaghiganti, nabubuhay ka, minahal at kinilala. Habang ako ay punong-puno ng pagdurusa. Malaki talaga ang nagagawa na may kamag-anak sa pamahalaan. Pwede ka maglamas-masok sa palasyo ng Huligan. Unang kita ko pa lang kay Ibarra ay alam ko na yung sa taon na pinibustan. Ano palang sabi ni Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo? Iminungkahi ng aking pinsan na siya ay kita. Hindi. Huwag mo nang itanggi pinsan. Narita, ikaw palaya. Mabuti at makita kita para mapag-usapan na ang natin pag-usapan. Walang galang mo po. Babalik na nila ako sa akin. Siya, Tiago, dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria at ng ating pinsan. Pag sabi mong daraos tayo ng isang fiesta. Maganda yan. Siya, mauna na ako ka. Salamat sa pagdala. Kura, bakit po kayo napalipad sa Maynila? Ako'y wala nang gagawin dito, kaya minarapat kong maglagi sa Maynila. Ako man ay aalis na rin sa bayang ito upang pamulungan ng isang pangkat na magayaot pa rito sa iba't ibang lalawigan upang puksayin ang rebellion at pag-aasa. Ano nga po pala ang mangyayari sa Pilicoste? Kung si Crisostomo Ibarra ang iyong tinutukoy, sa tingin ko ay dapat siyang bitayin, gaya ng mga salarin noong 1872. Sa aking palagay ay dapat siyang itatakot. Masyado siyang nanalig sa kanyang ibinigay na kasulatan. Kung hindi lamang nagbigay ang mga taga-usig ng ibang kahulugan sa kanyang mga ibinigay na ebidensya at kasulatan, ay naniniwala ko na maaaring magkalaya si Crisostomo Ibarra. Ano ang nais ninyong ipakahulugan? Sinabi ng mga manananggol ng mga tulisan na hindi nakikipagkaunawaan sa kanila si Crisostomo Ibarra. Paano nakarating ang sulat sa mga taga-usig? Malamang natakot ang mga babaeng pinigyan at isinupang makasulat ng mga taga-usig. Marahil ay nalaman na ng pamahalaan itong pagsusulat at pinuntahan nila ang napagkakalan nito.
Mabuti na ang ginawa niyang pagbibigay ng sulat. Makakasiguro kayo ng magandang pinapapasan. Maaari din magpatid sa akin. Maria Clara, Gusto mo. narito ako upang tuparin ang aking pangako, kaya hindi ka tumupad sa ating sumpahan. Katawan. Natuklasan ko ang hindi ko tunay na ama si Kapitan Tiago. Ito'y kailangan kong itin para hindi masira ang pangalaman. Ngayon ko kita kaya kasalanan. Bakit, Maria? Kakasal ako, hindi na pasasalamat sa akin. Ngunit ikaw lang ang aking initigitiba. Kung ganun din, kailangan ko na magpaalam, sapagkat ako'y tumakaslangang managlaga. Alam diba? Dadalhin kita sa Mandaluyong, sa bahay ng aking kaibigan. May pera akong itinago doon na magagamit mo sa pag-ibang bansa. Bakit mo ako pinapalis, Elias? Sa ibang lupain, may pag-asa kang magtagumpay. Dito, mapapahamak ka lang. Natuklasan na ng mga kawal. Halika at itatago kita sa damuhan. Ligtas tayo rito pero huwag magpadali sa pagkakakita. Hindi revolusyon ang naisang sayang palay. Kunting kalayahan lang. Kung ganun din, gawin ko na lang itong isa. Anak, ano ang nangyayari? May sakit ka ba? Mahal niyo ba ako? Kung ganun, tulungan niyo akong huwag ituloy ang kasal. Wala nang saysay ang buhay ko dahil wala na si Ibarra. Mas mabuti pa si Linares kaysa sa kanya. Ngayon, kumbento o kamatayan lang ang pagpipilian ko. Diyos ko, patawad. Ayokong mamatay ka. Kung yun ang nais mo, magmamatri ka. Nagsuot sa gubat si Sisa at sumunod pa rin si Basilio hanggang doon. Makailang ulit na nadapa at bumangon si Basilio pero hindi pa rin siya tumigil sa pagsunod sa ina. Narating nila ang libingan na nasa tabi ng puno ng balete. Anyong tatakas muli si Sisa, subalit nagpatihulog na si Basilio. Nagawa pang yakapin at halikan ni Basilio si Sisa. Bigmak ng bitin ang noo ni Basilio at nawalan na ng malay ang tao. Idinikit niya ang mga tenga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal na matinding kasindak si Basilio. Patay na si Sisa. Niyakap ni Basilio ang kanyang ina. Malamig na itong bangkay. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Nasugatan ako at may 2 araw na akong hindi kumakain o uminom man lang. Hindi magtatagal at mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina kung walang darating na sinuman. Hukain mo ang mga gintong ibinaon ko, ariin mo at yon at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lang nasilayan ang hindi ito kang iwaiwan. Ang aking inang bayan, kayong mapapalad na makakakita, patiidin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nalukmok at nasawi sa dilim ng gabi. Pagkatingala sa langit ay kumibot pa ang mga labi na tila nananalangin hanggang sa unti-unting nabuwal sa lupa si Elias.
Ang Noli Me Tangere ay salaysay ng pagbabalik ni Crisostomo Ibarra. Taglay ang pangarap na magtayo ng paaralan para sa bayan. Subalit sa lilim ng kawalang katarungan, ang kanyang mga adhikain ay winasak ng mga makapangyarihan. Si Maria Clara, sa gisag ng dalisay na pag-ibig, ay sinaklot ng trahedya ng kanyang angkan. Sa gubat ng dusa, natagpuan ni Basilio ang inang si Sisa, larawan ng inang bayang anak. Ang nobela ay isang matinyas na panawagan. Ang hinagpis ng kahapon ay huwag nang maging bukas, at sa liwanag ng pagbabago, simulan ang tunay na kalayaan.